Akala ko simpleng araw lang ito dito sa Kuwait. Nagpa-cleaning lang ng ngipin, nagkape at nanood ng sunset. Pero sa dulo ng araw, may realization akong naisip na baka marami ring OFW ang makaka-relate. Ngayong araw, may schedule kami para magpa-cleaning ng ngipin dito sa isang clinic sa Salmiya. Pagkatapos, maghahanap kami ng magandang coffee shop para mag-relax at tatapusin namin ang araw sa marina habang pinapanood ang sunset. Tingnan natin kung sulit ba ang simpleng self-care day na ito. Unang stop namin ay itong dental clinic dito sa Block 2 Salmiya sa May B Clinic. May mga kabayan na stop at mababait sila. Actually, hindi ko na sana itutuloy ang pagpapalinis ng ngipin pagkatapos ko makita ang paglinis kay Nakshi dahil medyo harsh at hindi gentle yung doktor na gumawa sa kanya. Pero kinausap ako ng isang staff na kabayan na pwede siya ang gumawa sa akin. Kaya tinuloy ko ang pagpapalinis. Sa personal kong experience, okay naman. Kung i-rate ko siya, bibigyan ko ito ng 3 out of 5. Siguro mataas ang expectation ko dahil lagi ako nagpapaklining sa Pinas at mabusisi gumawa ang mga dentist na na-experience ko sa Pinas. 12,750 KD pala ang price ng pagpapalinis. Discounted na yon ng 10% kapag may OWA card ka. Isa rin ito sa mga bagay na madalas nating nakakalimutan bilang OFW. Madalas inuuna natin ang trabaho at responsibilidad bago ang sariling kalusugan. Pagkatapos ng dental appointment ay dumiretso kami sa Dalal Mall para subukan itong coffee shop na may simpleng Japanese-inspired theme. Hindi siya sobrang traditional Japanese cafe pero malinis, tahimik at relaxing ang ambience. Magandang tambayan kung gusto mo lang magpahinga at magkape. Ayan, umorder kami ng... Ako in-order ko is Spanish latte hot. Tapos si Nakshi is hot chocolate. Japanese hot chocolate. Ito ang mga sizes ng cups nila at nandyan din ang mga price ng mga drinks nila. I-post nyo na lang kung gusto nyo mabasa ng mabuti. Ayan mga chang, andito na kami sa... Anong pangalan nito? The Japanese House. Yan, ganito yung itsura niya. Yan, pag magkakape kayo dito, pwede kayong dito umupo. Meron din doon sa other side na may table at may upuan din. Pero hindi siya ganitong setting. Ayan, malambot siya. Lakaran niya. Ayan. So, ayan mga chang, nandito na kami nakaupo sa The Japanese House. So, ganito yung itsura niya. Yan, yan. Pwede kayong tumambay dito at habang nagkakape, pwede rin kayong mag-games. Ayan, so habang nagkakape kayo dito, pwede kayong maglaro ng ganyan, ng Jenga, at ganyan. Meron din silang ano dito, Uno cards, Snake and Ladders, ganyan. So, ayan, yung ambience niya, very Japan. Tapos uupo kayo dito habang nagkakape. Ano, ako naman. Hindi ako wala. Isang Ano bagsak ba? lang, Isang bagsak ba? lang. Touch move. Wala, touch move na yung Nakshi, yun na hinawakan mo. Ayan, hindi, ayan touch, ikaw na nagsabing touch move. Yung nahawakan mo na kukunin mo. Hindi syempre, hindi wala na, tapos na. Nako, hindi. Hindi kasi siya pantay. Hindi, ay nako. Kunin mo na yun, hinawakan mo eh. Touch move ka, di ba? Pagdating naman sa kape, okay naman siya pero hindi siya yung tipong babalikan ko agad para sa lasa pa lang. Kung i-rate ko ang kape base sa lasa, presentation at overall experience, bibigyan ko ito ng 3 out of 5. Hindi siya masama pero para sa akin may mga coffee shop pa dito sa Kuwait na mas memorable ang timpla. Pero minsan, hindi lang naman lasa ng kape ang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa ganitong lugar. Minsan, ang binabayaran mo rin ay yung pagkakataong makapagpahinga, makapag-usap at makalayo sandali sa stress ng trabaho. Lalo na para sa ating mga OFW, malaking bagay na yung magkaroon ng tahimik na lugar para makapag-recharge. Nananampal na yung init dito sa Kuwait. Para kami naglalakad sa pugon. At para tapusin ang araw, pumunta kami sa marina para manood ng sunset. Isa ito sa mga simpleng bagay na libre pero kayang magbigay ng peace of mind. Andito na kami mga chang. Naglalakad sa Seaside Marina kasi manonood kami ng sunset. Actually, mahilig talaga ako manood ng sunset. Mahilig din ako mag-beach.
Kasi nga mahilig ako sa nature kasi nakaka-relax and very calming ang manood ng sunset. So after namin magkape-kape doon sa the Japanese house, malapit lang din naman 'to, tawid lang dun sa Dalal Mall. Kaya pumunta na rin kami dito kasi para abangan namin yung sunset at panoorin ng sunset. Minsan, akala natin kailangan natin ng malaking bakasyon para sumaya. Pero habang pinapanood ko ang sunset na ito, naisip ko na minsan, sapat na pala yung magkaroon ng oras para sa sarili. Lalo na sa ating mga OFW na halos araw-araw ay trabaho at responsibilidad ang iniisip. Hindi kailangan ingrande ang pahinga. Minsan, isang maayos na araw lang at sapat na para makapag-recharge ulit. Kayo, anong ginagawa nyo para ma-relax dito sa Kuwait kapag day off nyo? Coffee, food trip, or sunset watching? Share nyo naman dyan sa comment section. Nakakatuwa lang isipin na minsan yung pinakamagagandang bagay sa buhay, hindi yung pinakamahal, kundi yung mga simpleng sandali na nagbibigay sa'yo ng kapayapaan at pahinga. Mula dito sa Kuwait, it's me Chang Aiko, at tandaan laging maglaan ng oras para sa sarili. See you in my next vlog. Stay gorgeous mga Chang!